Alhamdulillah. Yan, maganda tingnan, di ba? First time. Actually, first time din na, ano? Ha? Sabi ko, yung Muslim, hindi murara ang mga babae ng Muslim, nakatago yung katawan. Oo. Yan ang maganda. At alam nyo ba, yung hijab na yan, ay kasuotan na yan, yan yung kasuotan ng mga ninuno natin noon. Yan sila. Tinakpan nila ang kanilang aura. Nabago lamang yan yung dumating ang mga mananakop sa ating bansa. Kaya ating mag-rape, uling itang murara yung katawan na rin babae niya, mara-rape na. Oo. Pero sa Muslim, wala pang habalitang na rin. So, alhamdulillah. Okay, inshallah. Unang-una sa lahat, kami ay napapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na nabigyan tayo ng pagkakataon para naman sa panibago namang kaalaman na ating makukuha sa mga oras na ito sa mga sandali. So, alhamdulillah, nawa ito ay tuloy-tuloy natin pag-aaral, no? Inshallah. Yun bang kukunin natin ang mga bagating oras ninyo para mag-aaral tayo. Kasi sa Islam, simula nung tinanggap nyo ang Islam, nasa inyong puso talaga, doon na mag-umpisa yung tuloy-tuloy na pag-aaral. Okay ba sa inyo? Hindi ba kayo napilitan? Sige, inshallah. So yun, at least naman, ginawa kasi namin ito kasi ang Islam, napakalawak na ang kaalaman sa Islam bilang isang Muslim, bilang isang manampalataya sa Allah, napakalawak. Kaya ang pag-aaral nito ay mula sa ating kung kailan tayo nagbalik loob sa ama hanggang sa Hindi sa sumulat kaya kayo. Okay. Okay pala yung mga Hindi sa sumulat. Ha? Yan dalawa. Yan. Sige. Isulat ang ninyo kung ano natin ngayon. Halimbawa, ito, isulat niyo ito. Sige. Pero huwag kaya kapakasulat. Hindi naman importante ka. Kaya kung diyan sa sumulat, at least pati kang aturok matangkay. Yan. Yan pala. So, kung yung makikita, Putang kayo, mabiyasa lang tayo ng anak kanyan. okay, sige, inshallah. Kung yung makikita dito, ito yung tinatawag na 5 terminology sa English. Or, ito yung 5 na kung saan nakita mo ang Allah, Islam, Muslim, Muhammad, Quran. At itong 5 ito, itong 5 katagaan na ito yung palagi na tinatanong sa atin at lagi nating tinatanong. Di ba? Dito nang iikot yan. Halimbawa, kung ikaw ay Muslim, tatanungin ka kung sino ang Allah. Tatanungin ka ano ang Islam. Tatanungin ka sino ang Muslim, ano ang Quran, sino si Propeta Muhammad. Yon ang itatanong sa atin. Ngayon naman, kapag tayo ay hindi pa Muslim, magtatanong naman tayo o tatanungin naman ang ating sarili kung sino kaya ang Allah, ano kaya ang Islam, sino kaya ang mga Muslim, ang Quran, at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung kaya nahati tayo sa dalawang katanungan. Una, pagtatanong kapag ikaw ay Muslim, ito ang itatanong sa iyo. Katanungan naman sa iyong sarili kapag hindi ka pa Muslim. Ito ang tatanungan sa iyong sarili. Bakit kaya si sister nag-Muslim, di ba? Bakit kaya si brother, magpinsan kayo? Pamangkin ko. Pamangkin mo. Bakit kaya yung tito mo at tiyuhin mo nag-Muslim? So dito mo, nababaga ang katanungan. Bakit kaya si uncle ko nag-Muslim, di ba? Sino kaya ang Allah na sinasamba ni uncle? So ngayon, inshallah, bigyan natin ng pagpapaliwanag para sa inyo naman na hindi pa nakakaalam, no? So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagpakilala sa pangalang Allah. Sabi niya, ang Allah, nagbigay siya ng kapahayagan. So ngayon, dito sa kapahayagan na to, sa huling kapahayagan, nakasulat dito ang kanyang pangalan. Siya mismo ang nagpakilala sa kanyang pangalang Allah. Sabi niya sa Arabic, Innani ana Allah. Katotohanan na ako ang Allah. La ilaha illa ana. At wala ng ibang Diyos pa liban sa akin. Paabudni wa aqimi salata lidikri. At kaya mag-alay kayo ng pagdarasal, no, bilang paalala sa akin. So, ibig sabihin,
Ang Allah, siya ang kinikilalang Panginoon ng mga Muslim. Kaya kung ikaw ay Kapampangan, kung ikaw ay Tagalog, ikaw ay Bisaya, kung ikaw ay Amerikano, Ilocano, Ilonggo, ano pa? O ano pa man dyan, na tribo. Ha? Kapag kayong lahat ay Muslim, walang pag-alinlangan na ang pangalan ng kinikilalang Panginoon ay Allah. Isa lang. Hindi kayo nakakalito kung ano nga ba ang pangalan sa Panginoon. Okay. So ngayon, ang Islam hindi siya bago na relihiyon. Ito ay dati ng relihiyon nung wala pa mga Kastila sa ating bansa. Subalit ang Islam ay bago sa ating pandinig ngayon. Kasi bakit? Lumaki tayo sa estado na ang nakapalibot sa ating paligid ay hindi mga Muslim. Tama hindi? Di ba? Kaya, kunti lang ang ating nalalaman sa Islam at saka sa Muslim. At ang Islam na relihiyon, ito yung kumplitong panununtunan ng ating pamumuhay dito sa mundo. Upang tayo, ang lahat ng mga ginagawa ating kabutihan, ito ay katanggap-tanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala at siyang dahilan na tayo ay magtagumpay pagdating sa kabilang buhay. Dito, lahat ng gawain ng Muslim o ng tao sa mundo ay napapaloob dito sa Islam. Lahat ng katuruan, pagpapalaki ng iyong pamilya, mga anak, pagmamahal sa iyong asawa, paghahanap buhay, no? Ano pa? Lahat napapaloob sa Islam. At ang bawat kabutihan na iyong nagagawa dito, na iyong nasusunod sa katuruan ng Islam, mayroon kang gantimpala na makuha mo sa Allah. Ngayon, saan makukuha ang gantimpala? Doon sa kabilang buhay. Ito yung totoo, nag-invest tayo. Nag-invest tayo o namuhunan tayo ng kabutihan dito sa mundo upang doon natin aanihin pagdating sa kabilang buhay. Ang lahat ng ating nakikita ko sa mundo, ito ay panandaliang kaligayahan lamang. Panandalian lang ito. Hindi ito magtatagal sa atin. Ang pira, dahan-dahang mauubos. Tama hindi? Ang bahay, dahan-dahang masisira. Tama hindi? Ang sasakyan, ang motor, dahan-dahang maluluma at masisira. Tama? Ang mga anak natin, dahan-dahang lalayo. Tama hindi? So ang lahat pala ng iyan, panandali ang kaligayahan lamang sa ating mga mata. Ngayon, ano ba ang mananatili sa atin? Itong katuruan ng Islam na gusto ng Allah para sa atin. Kaya habang nabubuhay pa ang tao sa mundo, binigyan tayo ng Allah ng laya na saliksikan ng Islam. At sa kabilang buhay, ay hindi na ito itatanong sa kabilang buhay, hindi tayo mahirapan pa doon sa kabilang buhay. Kasi bawat isa sa atin, itatanong sa atin sa libingan kung ano ang iyong relihiyon. Tatanungin tayo sa libingan kung sino ang iyong Panginoon. Tatanungin tayo sa libingan kung ano ang iyong binabasang aklat, sinusunod na aklat. Tatanungin tayo sa libingan kung sino ang iyong propeta. Okay? Kaya ang Islam, ito ang relihiyon na gusto ng Allah. Pamamaraan, pagsamba, nandito sa Islam. Paano natin sambahin ng Allah? Nandito sa katuruan ng Islam. At ang Islam ay mayroon siyang literal, ang literal na kahulugan ng Islam, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima. Yun ang literal na kahulugan ng Islam. Na kung saan, kapag nagawa ito ng kanyang mga likha, siya nga may tatawag na Muslim.